Isa na namang napakasaya at napakagandang pagkakataon ang pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Diyos upang tayo magkasama-sama dito sa programang ating sinusubaybayan, Oras ng Pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr., ang inyong makakasama para sa ilang minutong talakayan, at kasama rin po natin walang iba kundi ang atin pong magiting na mga kamanggagawa dito sa North Philippine Union Conference sa Education Department, si Pastor Nelson Castillo, ang ating pong direktor, at ganoon din ang kanyang associate na si Dr. Mary Jane Sabat. Atin po silang kamustahin. Kamusta na po kayo? Maingat pa rin, Pastor. Pero palagi ko naalala yung ating mga magulang at mga guro ay talaga pong maraming hamon sa atin ngayon. At atin pong sundin lang ang sinasabi ng Panginoon sa pagtuturo sa ating mga anak at sa ating mga estudyante, na lalo na ngayon ang ating leksyon ay may kinalaman sa edukasyon at pagtubos. At atin pong sama-sama rin na ipanalangin ang kalagayan po ng ating mga mag-aaral, ang mga challenges ng mga magulang, na sana'y ang lahat pong ito'y gumawa para matulungan ng bata, hindi para masira ang kanilang pananaw at ang kanilang desisyon na sila magpapatuloy sa kanilang mga pag-aaral. Atin pong kinikilala rin ang mga paaralan na talagang naman nila, sensitive sa pangailangan ng mga mag-aaral. Kung nangangailangan ng counseling kasi hindi magkaintindihan ang magulang at ang anak kung paano gagawin ang pagkahaba-habang module, yan po ay binigyan na ng solusyon ng atin pong Department of Education. Ala po yan sa dami. Ang ating nais, ang bata magkaroon pa lang din siya na maiset ang mind niya, mag-aaral pa rin siya, pero hindi kailangang ang bata ay maturete na wala namang gagabay sa kanya, ang magulang ay hindi naman din po sila na-train sa ganyan kung paano magturo. Kaya atin pong sama-samang idalangin, pagtulong-tulungan, padaliin ang buhay. Ibig sabihin, wag nating hayaang maging sobrang hirap sa mga bata at sa mga magulang ang panahon ng pag-aaral sa new normal. Yan, purihin natin at pasalamatan ng ating mahal na Diyos sapagkat siya ay nagtalaga ng isang departamento na mapapanatili ang edukasyong Kristiyano, na madala ito sa lahat ng pamilyang Adventista at maging hindi Adventista. So kaya atin pong sinikap na makasama ang ating pong mga tagapangasiwa dito po sa Education Department para pag-usapan ang tungkol sa edukasyon na pinag-aaralan natin para sa quarter na ito. Tayo po ngayon ay nasa ika-8 ng serye ng atin pong pag-aaral, at ang pamagat ng seryeng ito ay ang edukasyon at pagtubos. Ang edukasyon at pagtubos. Ang edukasyon ay isang mahalagang regalo na hindi na dapat binabaliwala, gaya ng iba pang magagandang regalong natatanggap natin, dahil ang sabi nga ni Santiago sa Kapitulo 1, ang talatay 17, ang bawat mabubuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay buhat sa itaas, na nanggagaling sa Ama ng mga ilaw. Ang regalong ito sa atin ng Diyos ay naglalarawan na may puso ang isang guro katulad ng Panginoong Hesus, na gustong-gustong ibahagi ang tungkol sa Ama. Kaya't siya ay nagpapaulit-ulit na isa-isa ang mga kwentong nagbibigay liwanag tungkol sa pag-ibig ng Diyos para matubos ang tao. At ang mga kwentong ito ay mababasa sa Biblia. Ang mga kwentong tungkol sa relasyon ng isang guro at sa kanyang mga estudyante. Ang guro na matyaga na nagtuturo sa mga estudyanteng palagi na lamang bumabagsak sa mga pagsusulit dahil nais niya na matutuhan ng kanyang mga estudyante ang pinakamahigit na mahalaga sa lahat ng subjects. Ito ay kung paano kilalanin ang Diyos bilang pangunahing tugon sa kanyang biyaya. Ito po ang ating pag-uusapan. Ano ang kaugnayan ng biyaya sa pagtubos ng Diyos? At paanong ang pagtubos at ang edukasyong Kristiyano ay naging iisa. Subalit bago po tayo dumako sa talakayan, atin munang anyayahan si Pastor Castillo na manalangin. Mapagmahal po naming Ama, mapagpala po naming Diyos,
Maraming salamat po sapagkat mayroon kaming isang Diyos na palaging nagpapatawad sa amin. Kami po ay patuloy at maya't maya ay bumabagsak, subalit nandiyan naman kayo na nagmamahal sa amin. Salamat po sa leksyong ito na inyong ibinigay sa amin na kami ay inyong tinutubos sa aming mga kasalanan upang mapa sa inyo magpakailanman pagdating ng aming Panginoong Hesus. Salamat po sa pagdinig mo sa aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Yan. Atin pong basahin ang ating susing talata na masusumpungan sa 2 Timoteo Kapitulo 3 ang talatay 16. 2 Timoteo Kapitulo 3 ang talata ay 16. Ang sabi po dito, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at pagsasanay sa katwiran. So yun pala, Pastor, na mapag-aralan natin kung paano natin malalaman ang tungkol sa Diyos at sa Kanyang biyaya. Yun ang mahalaga sa ating buhay. Kaya pag binasa natin ang kasulatan, ang ano dyan ay God-breathed, ibig sabihin ay kinasihan o hiningahan ng Diyos. Kaya ang pag-aaral ng banal na kasulatan ay napakahalaga para malaman natin, matutuhan ng Kanyang biyaya. Yan, ang maganda doon ay sabing ganon, hindi lang maturuan, kundi ipakita yung mali. Ano? So, for teaching, for correction, at ito ay para tayo ay ituwid muli, baguhin yung mga mali na yon ay ipinakikita po sa atin ng buong kasulatan upang makapamuhay tayo na maging katanggap-tanggap at kapurihan sa harapan ng Panginoon. Sa makatwid, ito ay kwento ng Diyos. Kaya nga, sinasabi natin ano ang pagkakasabi natin sa theology, ang Biblia ay His story. God's story. At ito ay laman ng mga kautusan ng Diyos at ang kanyang pakikipag-ugnayan sa kanyang bayan. Kaya sa tuwing babasa tayo ng Biblia, ito po yung nag-aanyaya sa atin para makilala ang Diyos. At dito nga, makikita natin kung paano tinubos ng Diyos ang isang taong nagkasala. Kaya ang tanong natin ay, tayo ginawa ng Diyos at ano ang nangyari sa tao nang magkasala? Tingnan muna natin siguro, Pastor, yung kung papaano tayo nilalang sa Henesis 1:26 hanggang 27. Pagkatapos titingnan natin naman yung Henesis 3:7. Yan. Genesis 1:26 at 27. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ng tao sa ating larawan ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop sa buong lupa at sa bawat kumagapang sa ibabaw ng lupa. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya'y nilalang, sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. So makita natin dito na yung paglalang sa tao ay may kakaibang pagkakagawa doon sa mga hayop, sa iba pang mga nilalang ng Diyos. Kaya yung pagkakasaad na lalangin natin ang tao sa ating sariling larawan ay nagsasaad ng pagkopya o malapit na pagkakatulad. Ito ay layunin ng Diyos na may pagpapanukala. Kasi kasama sa paglalang na ito, sa kanyang wangis ang utos na magkaroon ng kapamahalaan. Ang larawan ay tumutukoy sa pangangailangan nito para sa isang mahalagang gawain. Kung kaya, ang larawan ay tumutukoy sa physical, social, at spiritual endowment na kakailanganin para sa sangkatauhan upang matupad ang layunin ng Diyos para sa kanila. So ang tao ay nalalang sa wangis ng Diyos at nagpapakita ng banal na katangian ng Diyos, subalit hindi sila katulad ng kabanalan ng Diyos. Ngayon, yung pangalawang bahagi ng tanong ay nasa Henesis 3:7 naman, yung nangyari pagkatapos na magkasala. Genesis 3:7. At parehong nabuksan ang kanilang mga mata at nalaman nilang sila'y manghubad, magkasama silang nagtahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panakip. So, ibig sabihin ay
nakita nila ang kanilang kahubaran at kahihiyan. Napakaganda nung sinasabi ni Ellen G. White sa Education pages 14 to 16. Ang plano para sa edukasyon ay upang matulungan tayo na mapalapit na muli sa daan ng Eden bago ang kasalanan. Okay, so napakaganda po dito sa ating anong nangyari. So nung pumasok ang kasalanan, actually ang plano ng Diyos, ang tao ay mamuhay ng maligaya, ng walang hanggan. Walang Po? hanggan. Dahil yun ang tinuro, inilagay niya sa puso nila. Bagamat humiwalay ang tao, nang humiwalay po yung tao, ay bumitiw siya dun sa kabanalan na inilaan ng Diyos para sa kanya at buhay na walang hanggan. At dahil po doon, kinakailangang ibalik siya. Kaya yung buong kasulatan na yan ay tumutukoy kung paanong yung nasira lahat sa tao ay patuloy na sa pagtuturo ay maibalik sa Kanya. Maibalik sa Kanya yung wangis ng Diyos, yung malalim o yung relasyon na malapit sa Diyos na sanayan nila na face-to-face na kaharap nila ang Diyos, nagtuturo sa kanila. Pero ngayon, ang magkasala ang tao, napalayo siya, nawala yung relasyon na yon at mas pinili ng tao ang kaaway ng Diyos. Kaya naman yun ang gusto ng Diyos, magbalik yung malapit na relasyon ng tao at saka ng Diyos. Ayan. So napakaliwanag ang pagkakasabi mula sa ating mga kasama na nang likhain ang tao, ito'y nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Subalit nang ang tao ay nagkasala, yung wangis ng Diyos, ito ay nawala, namantsahan, at ang tao ay bumagsak sa pagkakasala. Subalit, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos na hindi niya nais na ang tao ay mapalayo sa Kanya, kung kaya nga't anong Kanyang ginawa, muli niyang tinubos upang sa ganoon ay muli siyang makipagtipan sa tao at ang tao ay sa Kanya. So na ang layunin ng edukasyon ngayon, maibalik yung panukalang ito, itong larawang ito na katulad nung bago pa ang tao ay nagkasala. So ngayon, ang tanong po natin, paano kaya makakamit ng edukasyon itong kahangahangang layuning ito? Dapat ito ay isang bagay na kailangan maunawaan natin yung mga papel na gagampanan natin para makamit natin ang kahangahangang layuning ito. Isa lang ang layunin ng edukasyon natin. Actually, Ma'am Jen, yan ay generic Pambuong sanlibutan actually yan na pinanghahawakan natin. Yung sa English yan ay to restore in man the lost image of his maker by preparing the pupils for effective and rewarding citizenship on this earth and in the new earth. Yan, isa lang ang layunin ng daang pagpapanumbalik sa atin bilang mga anak ng Diyos, maging katulad niya, kaya nararapat na naturuan niya tayo at matuto tayo sa Kanya na siyang marapat na tugunan tao sa Kanyang biyaya. Yeah. So yun po, Pastor, ang napakalaking mithiin, dakilang mithiin ng pagtuturo. So ganun din sa ating araw-araw na pag-aaral ng salita ng Diyos at araw-araw na ating pagsamba sa Diyos. Lahat yan ay tinuturuan tayo kung paano bumalik, manumbalik sa Diyos, manumbalik yung likeness ng Diyos sa tao. Kaya ang sabing ganon ay nasa liwanag na tayo, lumakad sa liwanag, magdala ng liwanag sa mga pinag-aralan natin noong mga nakaraan. So, ito po ang mithiin ng edukasyon. Ito ang direksyon na nais ng Panginoon sa paraan ng pagtuturo sa ating mga anak, sa mga sumusunod pang mga saling-lain, hindi lang sa paaralan, kundi sa tahanan at ganoon din sa atin pong mga simbahan. So maliwanag po, kasi nung mga nakaraang pag-aaral, sinasabi natin na ang punong guro ay meron pang higit na aralin na gustong maituro sa atin. Walang iba kung hindi kung papaano mababago ang ating karakter na magiging katulad niya. Maibalik yung nasirang kalwalhatiang ito. At dito nga po sa ating leksyon ay tinutukoy na tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa Kanyang larawan, na ito ring parehong paraang ito
ang mga magulang, ang sabing gano'n na tao ay kahawig din ng kanilang mga anak. So ibig sabihin, dapat na yung karakter na ito ay maisalin sa mga magulang, dahil ang mga magulang ang magiging tagapagturo ng kanilang anak upang yung image na meron ng magulang ay magkaroon din ang kanilang mga anak. Dapat nating makita yun sapagkat gusto ng Diyos na to raise ang bawat isa sa atin, ganun din ang kanyang mga anak sa ganoong likas. Dahil tayong lahat ay kabilang sa kanyang pamilya. So, tingnan natin po itong bagay na ito at gusto ng Diyos na tayo makiisa sa Kanya. Kaya sa pagsama natin sa Kanya, ano ang nangyayari sa pagtuturo? Siyempre, una ay sa tahanan sa pamamagitan ng mga magulang at ng mga bata. At pagkatapos, nangyayari sa paaralan sa pamamagitan ng mga guro na siyang kumukuha ng gawain sa pagtuturo sa ating mga anak. So kaya, yung likas ng Diyos ito ay itinuturo sa mga magulang, itinuturo sa mga anak, at patuloy na tinuturo ng mga guro sa kanilang mga estudyante. Opo, dahil sabi natin, hindi maaabot ang mithiin na ito kung magkakaroon ng gap. So, kaya mula sa tahanan, ang teacher hindi yung gusto ng magulang, kundi yung gusto ng Diyos. Dahil kapag ang tinuro ko, halimbawa, ay si Galileo at yun ang naging gustong-gusto ng bata, susundan ng bata yung lahat ng ginawa ni Galileo, di ba, sir? Samantalang kung ang tinuturo, ang sentro ng pagtuturo ko ay si Jesus bilang isang magulang at nakikita sa akin, yung itinuturo kong yun, gagawa yun sa buhay ng anak ko, at kapag siya'y aking pag-aaralin, yun pa rin yung hahanapin ko na prinsipyo na magtuturo sa kanila, na dapat ang sentro ng ituturo sa kanila ay ang Diyos, para kanilang totoong kanilang maranasan at maging daan para maabot yung redemption na pinag-aaralan natin, at yun ay maibalik tayo sa imahen ng Panginoon. So hindi ko lang gustong makalimutan, napakaganda yung binanggit na ang ating kasaysayan o ang kasaysayan tungkol sa tagapagligtas, ito po ay kasaysayan din ng pagtuturo o ng edukasyon. Ngayon, bakit ba dapat gawin nating matyaga ang lahat upang mabigay ang pinakamabuti at pinakamagaling na edukasyong Kristiyano sa ating tahanan, sa iglesia at sa paaralan? Ito po yung kanina binabanggit natin. Isa lang naman talaga ang mithiin redemption para sa pagtuturo sa ating mga anak at sa ating mga mag-aaral. So ibig sabihin lahat ng kaparaanan, lahat ng pwede nating gamitin para madala sa ganitong mithiin ang atin pong mga anak sa ating mga pagtuturo ay gagawin natin. So yung commitment natin bilang mga magulang na sa lahat ng oras, yung pinag-aralan natin sa Deuteronomy chapter 6, na anumang ginagawa natin, talagang tuturuan natin sila para noon kapag lalabas sila, kahit mababasa nila, ibig sabihin, nandun na sa kanila, maaalala nila, hawak-hawak nila, pangahawakan nila, dahil nakatali sa kanila yan. So, yun po yung sinasabi natin, na ginawa natin ang lahat ng paraan pinakamabuti. At yun ay dapat itutuloy ng paaralan at nakikiugnay din ang ating pong iglesia. Ang malungkot po ay dumadating kung minsan na hanggang tahanan lang, o kung minsan ang tahanan 50%, 30% ng pagtuturo lang. At dadali natin sa ibang mga paaralan, hindi po nagiging matatag yung mithiin, kaya nag-aaral ang bata dahil maibalik siya sa larawan ng Panginoon. Yun ang nawawala na pinakamahalaga sa paraan kung bakit nag-aaral ang bawat isa, ay para lang doon sa mithiin na yun. Gusto nating makita itong napakahalagang prinsipyo dito sa ating pinag-aaralan, na ang totoo, madali lang po kasing sabihin ito ang layunin ng edukasyon, madali natin yang ituro. At sabihin sa ating mga leader, ito ang layunin ng Kristiyanong edukasyon, sabihin sa mga guro ang tungkol sa bagay na ito. Pero ang totoo, hindi natin maaabot ang layuning ito ng pagliligtas o redemption kung ang bawat puso
ng guro, ng magulang at leader ng iglesia ay hindi nagpapasakop sa gawaing ito. Amen. Yan ang siyang pinaka prinsipyo na dapat nating tingnan. Dahil kung walang pagpapasakop tayo sa gawaing ito, paano natin may papakilala sa ating mga mag-aaral ang Panginoong Hesus at papaano sila matututo sa tungkol sa kasaysayan ng Panginoong Hesus. Ngayon, tingnan po natin paano inilalarawan ng Biblia. Yan. Ito ay napakagandang halimbawa na susundan natin ang ating Panginoong Hesus bilang isang guro. Pastor? Siguro magandang makita natin yung Mesias kasi ng Old Testament ay yung Christ ng New Testament. Kaya dun pa man sa Old Testament ay binanggit na doon na ang ating Panginoong Hesus ay isang guro sa Isaias 11, 1 hanggang 3. Sa Isaias 11 11, ang talata po ay 1 hanggang 3. hanggang 3, ang sabi po ay ganito. May usbong na lalabas mula sa tuod ni Jesse at sisibol ang isang sanga mula sa kanyang mga ugat. At ang Espiritu ng Panginoon ay isa sa kanya, ang diwa ng karunungan at ng unawa, ang diwa ng payo at ng kapangyarihan, ang diwa ng kaalaman at ng takot sa Panginoon. At ang kanyang kalulugdan ay ang takot sa Panginoon. Hindi siya hahatol ng ayon sa nakikita ng kanyang mga mata, ni magpapasyama ng ayon sa narinig ng kanyang mga tenga. Napakaganda rin, Pastor, na basahin natin yung sa talatang 9. Hindi sila mananakit o maniniraman sa aking buong banal na bundok, sapagkat ang lupa ay mapupuno ng kaalaman ng Panginoon gaya ng tubig na tumatakip sa dagat. Napakaganda, no? The earth will be full of the knowledge. Mapupuno ng kaalaman. Nakatulad din naman ng dagat na puno ng tubig. Kaya nga ang sabi ni Ellen G. White sa Education page 30 ay, the work of education is the same as telling people about God's plan to save us. Kaya dito makita natin na ipinakikita na yung padating na Mesyas ay guro. At sa kanya pong pagtuturo, nandun yung mithiin na makilala ng tao, maibalik sa tao yung nawala sa kanya. Ayan, yun lagi ang mithiin Kaya po magkaugnay ang ministeryo ni Jesus bilang guro na tagapagligtas, na Mesyas, ay ganun din ang gawain ng pagtuturo, at ng mga guro sa ating kapanahonan, At alam natin na ito po ay halimbawa kung paano natin gaganapin ang tungkulin natin bilang mga magulang na guro, bilang mga guro sa iglesia at sa paaralan, kung paanong naging guro si Jesus na naging matyaga. Sabi natin, laging bumabagsak tayo. Ibig sabihin, nagkakamali. Pero nandun siya para muli tayong ituwid. So ito po yung uri ng guro. Kaya sinabing Mesyas, tagapagligtas. Patuloy at patuloy niya tayong inililigtas, ibinabalik. Bagamat tayo ay lumilihis ng daan. So sa mga guro natin at sa mga magulang, talagang yung kung paanong naging matyaga, punong-puno ng pag-ibig ang Panginoon, yung compassion, na sa kabila sa kabila ng pagkukulang, pagkakamali, ay ganun din sa ating mga anak. Pinagtsatsagaan nating maibalik uli sila. Yeah. So maganda itong bahaging ito na ngayon natin nasumpungan at lalong nagiging mahalagang papel na ginagampanan ng Kristiyanong edukasyon. Alam niyo, ang Panginoong Hesus marami siyang katawagan. Ang ibang tawag ay anak ng Diyos, Mesiyas, anak ng tao, ang tagapagligtas, ang manunubos, ang Panginoon. Pero nakakagulat po dito sa binasa nating talata, yung pagiging mesiyanikong propesiya na binabanggit ng propeta na darating ang Panginoong Hesus ayon sa termino ng edukasyon bilang Mesiyas, na dito ang sabing ganon, magdadala ng kaalaman, ayan, ng karunungan at pagkaunawa, magbibigay ng mabuting payo. At ang mga talatang ito ay napakaganda sapagkat nagtapos
na mapupuspos ang lupa ng kaalaman ng Panginoon. Napakaganda noon. So kaya ngayon ay meron tayong halimbawa na susundan ang ating Panginoong Hesus bilang isang guro. Ngayon dito ang tanong, ano ang tungkulin natin na makita ang katuparan ng propesiya o yung tungkol sa karunungan at kaalaman ng Panginoon na mahayag sa buong sanlibutan? Tulad din, Pastor, ng mga tagasunod ni Jesus, ito rin ang maging inspirasyon natin upang italaga natin ang ating mga sarili at maging masigasig sa pagtuturo ng kaalaman tungkol kay Jesus at karunungan niya. Ibig sabihin ay tayo naman, tulad ng binanggit mo kanina, sa mga guro dapat isuko ang mga sarili at sa pamamagitan nito ay magiging instrumento tayo para naman tayo makapagturo ng karunungan ni Jesus. At tandaan po natin, kapag ka ang ating kaalaman sa pagtuturo, yung ating mga kasanayan na kinuha sa paaralan, ay inilagay natin sa kamay ng Panginoon. Kung paanong ito ay gift, ang teaching ni Jesus ay isang gift, ay ganun din sa atin po mga guro. Kung ito'y nilalagay natin sa kamay ng Panginoon, ang pagtuturo na spiritual gift ay aakay talaga sa kaligtasan ng mga kabataan. So, nandyan na, binigay na po sa atin ang napakagandang halimbawa ni Jesus kung paano siya nagturo sa kanyang kapanahunan na ang lahat nais niya ay ang maabot ay kaligtasan. Ano sabi niya? I come to seek and to save that which was lost. So, hindi ang purpose niya para kuhanin na yung mga matuwid, kundi ang nais niya, lahat ng mga naliligaw ng landas, lahat ng mga hindi pa naaakay sa kaliwanagan, at naipanumbalik sa malapit na relasyon sa Diyos ay maibalik sa Kanya. So kasi maliwanag sa pagtuturo ng Panginoong Hesus na Kanyang itinuturo kung paano ang tao ay maliligtas at makapapasok sa kaharian ng langit. At sa atin naman, bilang mga Kristiyano, nagiging mahalaga ang Biblia sapagkat dito natin nakikita at nababasa ang gabay kung papaano tayo makapapasok sa kaharian ng langit. Ngayon, paano ito nagiging mahalaga sa Kristiyanong edukasyon? Mayroon, Pastor, na 3 ahensya na nakita natin na naggagawa para dito. Yung tahanan, yung iglesia at saka ang paaralan, na ang sabi ni Ellen G. White ay that child's first teacher is the mother. At kapag yung bata idinala na sa paaralan, ay yung mga guro hindi kinukuha yung gawain ng magulang, kundi tumutulong doon sa gawain. Ngayon, bakit mahalaga ang Biblia sa Kristiyanong edukasyon? Ito ang dapat matutuhan ng bata sa tahanan, sa iglesia at sa paaralan. At doon sa ating susing talata na binasa natin, ay magandang tingnan natin yung kahalagahan nito sa 2 Timoteo 3:14 hanggang 17. 2 Timoteo 3:14 hanggang 17. Subalit manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan at matatag na pinaniniwalaan. Yamang nalalaman mo kung kanino ka natuto at kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makakapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na sasangkapang lubos sa lahat ng mga gawaing mabuti. So ito'y may kinalaman kung kanino ka natuto, kung sino ang iyong naging tagapagturo. Kaya kung yung naging tagapagturo mo, ang pagtuturo ay nakabatay sa banal na kasulatan, ay nakasisigurong ang mag-aaral ay magiging napakalapit kay Jesus. Amen. Yan. So, sa isang mag-aaral po, kapag sinabing natuto ako kay Pastor Castillo, ay di ang aking natutunan ay ay si Pastor Castillo, ang buhay ni Pastor Castillo, ayan yung paraan ni Pastor Castillo. Tatawagin akong mag-aaral ni Pastor Castillo. Pero kung naakay ako ni Pastor Castillo na matuto ng
tungkol sa Panginoon, at yun ay batay sa banal na kasulatan mula sa simula hanggang sa katapusan ng kasulatan. Yan po ang history ng redemption. Nandyan lahat ang sunod-sunod na mga turo sa atin kung paanong maaabot natin ang mithiin na yan, ay natuto nga tayo sa atin pong Panginoon. Kaya mahalaga ang Biblia kasi ito po yung manual natin, no? Nandito ang lahat ng karunungan dahil kung hindi, kukuha lang tayo kung saan-saan at hindi yun babago sa buhay dahil wala po doon ang pagkasi ng banal na Espiritu. Alam natin, ang salita ng Diyos, na isinulat ng mga taong ito, na isulat nila dahil kinasihan sila ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, ang banal na Espiritu rin yon gagawa sa buhay ng mga mag-aaral kung gagamitin natin ito sa ating mga pagtuturo. At saka sa Biblia, atin pong mababasa yung mga halimbawa ng mga nagtagumpay sa kanilang karanasan ng pag-aaral katulad ni Esther, ni Ruth, ni Daniel at ni Job. At kasama naman sa mga nabigo, siyempre ang 4 na kaibigan ni Job. So kaya mga ginigilo namin mga kapatid at mga kaibigan, ang layunin ng edukasyong Kristiyano ay maituro itong banal na kasulatan mula sa pagkabata hanggang sa maging kabataan na sila'y matuto kay Jesus. At sa isang paaralang Kristiyano sa ilalim ng tunay na Kristiyanong guro, bakit po? Ba't natin ito sinasabi? Dahil magiging malalim na nakatatak sa puso at isip nila ang mga butil ng katotohanan, ang banal na kasulatan, para sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya ang banal na kasulatan, ayon sa talatang binasa natin, ay kinasihan ng Diyos para pakinabangan sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid, at pagsasanay sa katwiran. Kaya napakaganda nitong itinuturong ito ng mga panuntunan kung bakit nagiging mahalaga ang Kristiyanong edukasyon. Ngayon, tingnan po natin bakit dito po sa susunod na katanungan, paano natin matitiyak na tama ang aplikasyon ng lahat ng material na ginagamit natin para sa pagtuturo na nasa banal na kasulatan. Maganda na sa lahat ng ating ginagawa ay kumukuha tayo ng karunungan sa Panginoon sa mataimtim na pananalangin. Katulad ng mga manunulat sa Biblia, kailangan natin ng tulong ng banal na Espiritu at masusing pag-aaral sa kanyang salita. At kung mapapansin po natin, marami na tayo. Ang ating isa sa proyekto ay gumawa ng mga aklat na nakabase sa Biblia. So talagang ang integration of faith ay pinalalakas natin dahil tinitingnan natin napapanahon na para ibalik natin yung disenyo kung bakit nagkaroon ng Adventist education. So sa lahat ng paraan na magagawa natin na mapalakas ang pananampalataya at paniniwala ng mga bata sa Diyos, ginagawa po yan para masiguradong ang kasulatan ay malalim na naitatak sa puso at isipan ng mga mag-aaral po natin. So yung mga pagpili ng mga aklat na gagamitin, paggawa po nito, ay yan po ay nagpapatuloy at ganun din sa ating mga guro, laging pinapaalala na sila ay nandyan bilang pinagkatiwalaan ng Panginoon ng gift ng teaching, na sila ay kinomission ng Panginoon para gampanan ang role na nais ng Diyos para sa kanila, kagaya ng halimbawa ni Jesus. Kaya napakahalaga yung isang tamang aplikasyon para sa lahat ng mga gagamitin natin na pagpapasya. So dito po pumapasok ang papel ng Kristiyanong edukasyon. Kung matuturuan ang ating mga anak ng tungkol sa banal na kasulatan, sila ay magkakaroon ng puspos na karunungan. Yan. Titingnan po natin. Ngayon ang tanong ay, bakit mahalaga ang karunungan? Maganda siguro na makita natin, Pastor, yung kaibahan ng kaalaman at saka ng karunungan. Kasi yung kaalaman yun yung knowledge na you gain. Pero yung wisdom, sa English ay wisdom, yung karunungan,
how you apply what you have learned. Kaya merong isang magandang halimbawa dito sa Primera Hari, Kapitulo 4, yung may kinalaman ito kay Solomon. Primera Hari, Kapitulo 4, 29 at 34. Binigyan ng Diyos si Solomon ng karunungan at di masukat na pangunawa at kalawakan ng pag-iisip gaya ng buhanging nasa tabing dagat. Kaya't ang karunungan ni Solomon ay higit pa kaysa karunungan ng lahat ng tao sa silangan at kaysa lahat ng karunungan ng Ehipto. Sapagkat higit siyang pantas kaysa lahat ng mga tao, higit na pantas kaysa kay Etan na Israhita, kay Heman, kay Kalkol at kay Darda, na mga anak ni Mahol, at ang kanyang katanyagan ay kumalat sa lahat ng mga bansang nakapalibot. Nagsalita rin siya ng 3,000 kawikaan at ang kanyang mga awit ay 1,005. Siya ay nagsalita tungkol sa mga punong kahoy mula sa Cedron na nasa Lebanon hanggang sa isopo na sumisibol sa pader. Siya ay nagsalita rin tungkol sa mga hayop at sa mga ibon, sa mga gumagapang at sa mga isda, at naparoon ng mga taong mula sa lahat ng bayan upang makinig sa karunungan ni Solomon mula sa lahat ng hari sa daigdig na nakabalita ng kanyang karunungan. So nakita natin yung karunungan na galing sa Diyos. Ang itinataas ay ang Diyos. Kaya ito, yung karunungan na natututuhan ng mga bata ay hindi ang guro ang itinataas, kundi ang Panginoong Diyos. Kaya ang matalinong guro ay itinuturing na kapantay ng saserdote at propeta. So yun, kaya kung ikaw ay guro ngayon sa ating mga paaralan, ikaw ay kapantay ng saserdote at propeta. Ang sabi po dito sa ating verse ay mahalaga ang karunungan. Ano pong nangyari nung makarating yung karunungan ni Solomon sa ibang mga bansa? Sila ay naakit at inalam anong mayroon. Umakit sa puso ng mga tao ng mga taga-ibang bansa ang karunungan yun, natanyag, nakakaiba ang bayan ng Diyos sa pagbibigay ng karunungan kay Haring Solomon. So dahil yun ang talagang minithi ni Haring Solomon, na siya'y bigyan ng Diyos ng karunungan at sinundan yun dahil tinanggap niya, minithi niya ang karunungan, dumating pati ang ang kayamanan at katanyagan sa paghahari ni Haring Solomon. So, sa ating pong habang tayo nabubuhay, natututo tayo sa bawat oras, sa bawat araw. So, ang pag-aaral, ang pagkatuto, hindi lang yung kapag nasa paaralan tayo. Kundi simula lang tayo ay nakakaunawa na. Halimbawa tayo ay ilang naipanganak na at pwede nang sabihan talaga ng magulang, samantalang nasa tiyan pa nga, turuan mo na siya. So lahat pong mga pagtuturong yan na ginagawa natin, nagbibigay ng kaalaman sa ating mga anak, hanggang sa sila'y lumalaki. Nag-iipon yan iniipon nila yan. At pumupuno sa kanila, ano nga ba ang mahalaga sa lahat ng bagay. Yun ang naitatatak na prinsipyo sa kanila sa bawat pagtuturong na ibibigay sa kanila. So, ito pong mga kaalaman na to, kung naisa sa kabuhayan at umaakay na maabot yung mithiin ng Panginoon sa edukasyon, ay nandun po tayo sa tamang landas. Pero kung ito po'y hindi naghahatid para sa nababagong buhay kay Kristo at umaakay para sa kaligtasan, hindi po yan ang karunungang ibinibigay ng Panginoon. Kaya napakahalaga ang salita ng Diyos ang gumabay sa atin at magbigay ng karunungan. At saka itong karunungan, ito ay nagtuturo para mabuhay tayo ng may kaayusan at ganun din para sa kabutihan ng iba. Sa mga tuwid, iniingatan tayo nito sa kapahamakan. Kasi nagiging maayos ang paraan ng ating pagpili at tayo ay inaakay sa kasaganaan at gayon din sa kaligtasan. So sa huli, gaya ng edukasyon ngayon, hindi masasagot lahat ng ating karunungan ang lahat ng tanong na meron tayo. Pero gagawin itong kontento ang ating nalalaman samantalang tayo nag-aaral sa mga bagay na hindi pa natin nalalaman. At ang kabutihan po nito, mga kapatid at mga kaibigan, ay matututo tayong kilalanin ang Diyos at magtiwala sa Kanyang biyaya. Kaya nga yung matalinong guro na tinuturing na kapantay ng katungkulan ng saserdote at propeta,
sila ang nagbibigay ng mga mensahe mula sa Diyos patungo sa kanyang bayan sa pamamagitan ng turo ng kautusan, payo na ayon sa edukasyon at espesyal na mga mensahe mula sa Diyos. Ngayon, nagtaglay tayo ng karunungan. Paano naman natin matututunan na ipasa ito sa mga susunod sa atin? Naku, napaka-paborito ko, Pastor, na talata yun. Nasa Deuteronomio 6:6 hanggang 9. Deuteronomio 6, 6 hanggang 9. 6 hanggang 9. Ang salitang ito na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, ilalagay mo sa iyong puso at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan at kapag ikaw ay nahihiga at kapag ikaw ay bumabangon at iyong itatali ang mga ito bilang tanda sa iyong kamay at bilang panali sa iyong noo at iyong isusulat ang mga ito sa pintuan ng iyong bahay at sa mga pasukan ng inyong mga bayan. So ito pala ang dapat matutunan ng mga magulang, mga miyembro ng iglesia at mga guro na mahalin ang Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong kalakasan. Ito pala. At hindi lamang yon. Pag natutunan mo na yon kung paano mahalin ang Diyos ng iyong buong buhay, ito naman ay meron tayong katungkulang ipasa ito sa ating mga anak, sa ating mga estudyante, na ang aking term dito, Pastor, nakakoin ako dito . Ito yung edukasyon na anytime, every time, anywhere, everywhere. Amen. Okay, at ang sabi po sa Proverbs 22:6, familiar din tayo dito. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So tuturuan natin sila. Bata pa, itatatak na sa isip nila ang salita ng Diyos, at ito po ay dadalhin nila hanggang sa sila ay tumanda. Ano po? So sa makatwid, hindi ka lang dapat tumitingin sa iyong pangkasalukuyan, titingnan mo rin kung ano yung susunod na mga panahon. Kasi kapag titingnan mo lang yung pangkasalukuyan, maaari kang magpasya, o dito na lang ang aking anak pag-aralin. O total, pag nakatapos yan, okay na. So dapat din palang tingnan na yung pagpapasahan mo ng karunungan, ito'y may kinalaman sa Diyos, ay matututunan din ng iyong mga anak, para noon, yung mga anak mo, kapag nagkaanak, may papasa rin nila. Yan. So, kaya nga po mapanganib no, na nilalagay natin dun sa mga guro na hindi itinalaga ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi nila na-commit sa Panginoon ang kanilang pagtuturo, ay nalilihis po ang direksyon ng pagtuturo, ang karunungan na naibibigay, hindi yung tunay na karunungan, kundi maaaring ito ay karunungan sa sanlibutan, na napakapanganib. So, yan ang mahalagang dapat nating tingnan, sino ang magtuturo sa ating mga anak na ang mithiin o na ang gabay ay manggagaling sa salita ng Diyos, at ito ay gagawa sa buhay niya para ihanda siya doon sa nais ng Diyos na panukala ng kaligtasan. Ngayon ang tanong ay, paano magkakaroon ng tunay na karunungan ang isang mag-aaral? So sinabi natin kanina, ipapasan ang karunungan ito sa ating mga anak. Ngayon sila na mga mag-aaral, paano nila makakamit itong tunay na karunungan? Sundan natin, Pastor, sa pagbasa sa 1 Corinto 2:5. 1 Corinto 2:5. Ang sabi po dito ay ganito: upang ang inyong pananampalataya ay huwag maging batay sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Yun pala, yung tunay na karunungan. Hindi yung karunungan ng tao, kung hindi batay sa kapangyarihan ng Diyos. Yan. Yung ang tawag natin dito ay spiritual wisdom. Okay, so yun po ay isa sa tungkulin na inilagay ng Panginoon, na yung pananampalataya ay hindi maibatay sa kaalaman ng tao, dahil hindi po yan maibibigay ng tao. Ang Diyos lang ang makapagbibigay ng karunungan yan. At yung
pagpapasa ng karunungan mula sa Diyos ay dun pa rin sa mga tinalaga niya. Sir, na pinag-aralan natin kanina sa mga propeta, sa mga guro na nailagay niya sa Biblia, yun din yung mga guro na tinalaga niya ngayon sa mga paaralan, na nag-commit para gampanan ang tungkuling ito ay, sabing ganon, sila yung may kaisipan ni Kristo, kung ano yung nasa isip ng Panginoon, ano yung panukala ng Panginoon, ano yung nais na gagawin, yung ginawa ng Panginoon, yun ang susundan, so dun palang magkakamit ng spiritual wisdom. Ano po? Ngayon, ang tanong natin, bakit nararapat na ang isang Kristiyano ay patuloy na nag-aaral o laging nag-aaral? Maganda naman, Pastor, ang pangako ng Diyos tingnan natin yung nasa Isaiah 58:2. Isaiah 58:2. 2. Gayon may hinahanap nila ako araw-araw at kinalulugdan nilang malaman ang aking mga daan na parang sila isang bansa na gumawa ng kabutihan at ang tuntunin ng kanilang Diyos ay hindi tinalikuran. Hinihinga nila ako ng matuwid na kahatulan. Sila'y nalulugod sa paglapit sa Diyos. Ayon, ibig sabihin ay may katiyakan tayo na nandyan ang ating Panginoong Diyos. Sa Jeremiah 29:13, Jeremias 29:13, isa pang magandang talatang makikita natin kung bakit tayo dapat na patuloy na mag-aral. Hahanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinahanap ninyo ako ng inyong buong puso. Ayan. Ibig sabihin ay may katiyakan tayo sa ating patuloy na pag-aaral sapagkat ang Panginoon mismo ang nagsabi na hahanapin natin siya, matatagpuan natin kung hahanapin natin siya ng ating buong puso. At doon po sa 2 Timothy 2:15 ay kung bakit nais ng Diyos na tayo po ay palaging nag-aaral at humahanap ng kanyang karunungan ay sabing gano'n, study to show thyself approved unto God. Tayo maging katanggap-tanggap sa Panginoon, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So magiging makakasiguro na ang taong ito ay nagsasalita ayon sa karunungan at katotohanan ng Biblia kung tayo po ay patuloy na mag-aaral sa araw, sa umaga at sa gabi ay inilalaan natin para tayo mag-meditate sa salita ng Panginoon at ito ang babago sa ating buhay at mag-aakay sa atin na masumpungan natin tunay ang Diyos ng buong puso natin. Kasi kung papansinin natin, kahit nga ba dun sa naunang iglesia, marami rin silang karanasan na pinasok ng iba't ibang mga tagapagturo na kinikilala nilang puspos ng kaalaman. Subalit ang kanilang tinuturo ay tungkol sa mga bagay ng sanlibutan na hindi umaakay patungo sa Diyos. Kaya nga ang atin pong leksyon ay nagiging napakaganda ang ginagampanang papel na dapat matutunan ng isang Kristiyano. Walang iba kung hindi ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang tutulong at papatnubay upang matutunan natin ang mga bagay na ayon sa nais ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, sa isang mag-aaral, ano ba talaga ang dapat niyang matutuhan? Pag binasa natin, Pastor, ang buong Biblia, ang buong banal na kasulatan, nandyan lahat yung dapat nating matutuhan sa ating pagtatrabaho, sa ating pagpapahinga, isyu ng lipunan, relasyon sa komunidad, iglesia, ekonomiya, kabutihang loob, relasyon sa pag-aasawa, pagpapalaki ng anak, pagkain at paghahanda nito. Napakarami, Pastor, lahat. Talaga marami tayong bagay na dapat matutunan. Subalit tingnan natin ang isa sa napakahalagang payo mula sa ating propetisa. Ano ba ang ibig sabihin niya ng kanyang sinabi? Ang langit daw ay isang paaralan. Nakakatuwa kasi na ang langit ay isang paaralan dahil anong mithiin natin? Juan
6:45. Ito ang ating minimithi. 1:45. 5, ang sabi po dito ay ganito. Nasusulat sa mga propeta at tuturuan silang lahat ng Diyos, ang bawat nakarinig at natuto sa Ama ay lumalapit sa akin. Babalik muli tayo, yung pagpapanumbalik sa pagtubos. Kung papaanong si Adan at si Eva ay tinuruan ng Diyos face to face, yun naman ang mararanasan din natin. Yan ang ating mithiing dapat na maabot, na ang Diyos mismo ang magtuturo sa atin. At mangyayari lang po yun kung babalikan pa rin natin ang kasulatan talaga. Ang gagamitin nating manual na may pagtatalaga sa Diyos, may pananalangin at paghiling sa paggawa ng banal na spirito sa ating mga pagtuturo. At ang sabing gano'n ay ang langit ay isang paaralan. So hindi matatapos ang ating pag-aaral dito, ano? So kung nag-aaral tayo ngayon, pagdating ng Panginoon at tayo sinama sa langit, tayo patuloy na mag-aaral at ang masarap naman nun ay siya na ang ating guro. Personal, face-to-face na. Wala na ang module. Dahil siya na mismo ang may dala ng karunungan para sa kanyang mga mag-aaral na nagsikap at nagnais hanapin ang kanyang kalwalhatian. Napakaganda talaga nitong ating tinatalakay. Maraming mga issues na siyang napapaloob dito na dapat nating tingnan. Subalit ang ating panahon ay nagtutumulin. Siguro ito ay isa sa pinakamahalagang maitanong natin mula sa ating mga kasama kung gaano ba kahalaga ang gawain ng edukasyon sa misyon ng iglesia. Yun nga, Pastor. Babalik tayo dun sa mission statement natin, Ma'am Jane, na yung to restore in man the lost image of his Maker by preparing pupils for effective and rewarding citizenship in the earth and in the new earth. Pagbabalik natin, restoration, na ito ay magagawa lamang sa pamamagitan ng maayos na edukasyon. Opo. So ang misyon po ng iglesia ay dinadala ng paaralan. Kung ang iglesia ay nagtuturo sa kongregasyon ng mga edad na mga miyembro, sa paaralan po ay ang mga nakababata naman. Ang mga guro ang nagsisilbing mga pastor, mga guro, mga pari sa paaralan. At ang mithiin niyan ay pareho po ang mithiin niyan. Maibalik ang nawalang kalwalhatian ng Diyos at sila ay tumanggap ng dakilang kaligtasan at buhay na walang hanggan. So magkaugnay po, pinatatatag ng paaralan lalo na ang gawain ng iglesia sa misyong iyan. Mga kaibigan, ipinakikita sa ating tinalakay ang kahalagahan ng pagtingin sa Diyos sa posisyon bilang banal na guro at ang ating sarili bilang kanyang mga mag-aral. Ang mga halagang hiyas ng kanyang pagtuturo ay ang plano ng pagtubos at pagpapanumbalik ng nawalang mundo. Ito po ang nais ng ating guro na matutuhan. Hindi lamang natin basta't nalalaman ang planong ito, kundi atin din itong ibinabahagi sa iba. Ang problema, kung hindi natin alam kung ano ang kanyang ginawa para tayo matubos sa kumunoy ng kasalanan, wala po tayong may tuturo. Kaya ito ang papel ng edukasyon at bakit tayo ay laging dapat nag-aaral, hindi para lamang sa mausisang isipan o kabisaduhin ang kaalaman, kundi upang ang ating buhay Kristiyano at pananampalataya ay maging bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Kung tayo po ay may malalim na kaugnayan sa ating banal na guro, hindi malayong maisaysay natin sa iba ang kanyang ninanais para sa sangkatauhan. Subalit, higit na mas maganda kung marami ang makakaunawa ng panukalang ito, mas lalong marami ang magtuturo ng kanyang dakilang pagtubos at pagsasauli ng nasirang imahin sa atin. Ang tanong sa atin, paano magtatagumpay ang guro sa paghubog sa ating mga kabataan kung ang huhubog sa kanila ay walang malalim na ugnayan sa banal na guro at sa kanyang mga turo?
Hahayaan ba natin na ang ating mga kabataan ay mahubog ng iba? O tayo tutugon para itaguyod ang misyon ng Adventistang edukasyon? Bago po tayo manalangin, atin munang saksihan ang isang awitin. Ang buhay ng tao'y parang pelikula. Sa una ay ikaw ang kawawa. Sa langit ay wala ng pagdurusa. Lumapit sa Kanya at magtiwala. Ganyan talaga ang buhay dito sa mundo. Kahirapan ang nararanasan mo, ngunit mayroong Diyos na malalapitan mo, na nagbibigay lunas sa mga kalungkutan mo. Si Jesus na nagmamahal sa'yo. At kung akala mo ika'y nag-iisa, hindi mo lang alam nandyan siya. Pag-ibig ng Ama'y Kanyang pinadama, upang tayo'y mabigyan ng pag-asa. Ganyan talaga ang buhay dito sa mundo. Kahirapan ang nararanasan mo, ngunit mayroong Diyos na malalapitan mo, na nagbibigay lunas sa mga kalungkutan mo. Ganyan talaga ang buhay dito sa mundo. Kahirapan ang nararanasan mo, ngunit mayroong Diyos na malalapitan mo, na nagbibigay lunas sa mga kalungkutan mo. Si Jesus na nagmamahal sa'yo. Si Jesus na nagmamahal sa'yo. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, marami pong salamat at may Kristiyanong edukasyon na inyong ipinagkaloob upang aming matutuhan ang inyong ginawa sa sanglibutang ito at kung paano inyong tinubos kami mula sa pagkakasala, na sa aming pag-aaral naway patuloy naming mai-apply ang mga hiyas na mga turo upang maibalik ang nasira ninyong kalwalhatian sa buhay namin, ang nasirang imahen sa aming mga buhay. Sana po, Panginoon, patuloy nyo kaming pagkalooban ng matibay na pananampalataya at magkaroon ng mas malapit na ugnayan sa inyo. Tanggapin nyo po ang aming pagtatalaga at ang basbas nawa ng langit ay aming tanggapin. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming salamat sa inyong pakikisama. Sana po sa susunod na serye magkasama-sama tayong muli. Ako si Pastor Jose Sabat Jr. at kasama natin si Pastor Nelson Castillo at si Dr. Mary Jane Sabat na nagsasabing, sumagana nawa ang inyong pamumuhay.